Bukod sa Supreme Court, mga kababayan, eto soplak din pala yung ano, yung spokesperson ng OBP. Mga bossing, bakit daw ho? Eto, pakita ko sa inyo. Soplak din daw ho, etong ano, spokesperson ng OBP. OBP spokesperson sinupalpal sa Kamara, sa Congress. Kasi may sinasabi makakatipid daw po ng 5 milyon kung sakali na ano daw kung sakali na hindi itutuloy yung impeachment kay Inday Sara Duterte. Sabi ni Ma'am MJ o ni Sir MJ, "Hello Sir Mark, paumanhin po. Gusto ko sana i-share ang question ko tungkol kay Bongo kung legit na Filipino citizen." Kaya parang kagaya ni Alice Go, hindi, legit naman ho yan, mga bossing. Legit na Pinoy ho yang si Senator Bongo. Ano po, hindi naman po papayagan yan kung hindi. Sinasabi kasi nung OBP spokesperson na makakatipid daw ng 5 milyon kung hindi itutuloy yung impeachment. Tingin ko ho, mga kababayan sa nabasa kong ganon, makakatipid ng limpak-limpak na salapi ang Pilipinas kung matutuloy ang impeachment na yan. Unang-una, bakit ho? Madaming mga magnanakaw sa gobyerno ang kakabahan, matatakot. Naku, ito pala ang kahantungan natin. Pagpatuloy tayo na magnanakaw sa gobyerno o sa kaban ng bayan. Diba? Isa ho yan, mga bossing. Madami pong magnanakaw sa gobyerno o sa kaban ng bayan ang kakabahan na pag natuloy ho yan at nalitis ng tuluyan ho yan. Pero kapag ho hindi natuloy ang impeachment, mga boss chief amo, sir, asahan nyo po, mas lalo pong maghihirap ang ating bansa dahil mas lalakas po ang loob ng mga magnanakaw na politiko na magnakaw na lang po. Bakit? Kasi, sasabihin nila, basta may friends ka doon sa mga nakatataas, okay na yan. 'Di ba? Hindi ka nila hahayaan na ma-impeach o matanggal o ma-disqualify o kung ano man. Ganun ang mangyayari diyan. Hindi ka hahayaang makulong basta may mga friends ka doon sa mga 'yun. Sinupalpal ng isang administration congressman ang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Ruth Castelo matapos nitong sabihin na makatitipid ng ₱1,000,000. ₱1,000,000 lang pala. O, correct natin, mga bossing. Walang ₱5,000,000, no? Makatitipid ng ₱1,000,000 ang gobyerno kapag inayunan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon na ibasura daw po ang impeachment ng Vice Presidente. Yun nga po ang magiging epekto niyan, mga bossing. Kapag binasura, o sige, pagpalagay na natin, sinasabi nila makakatipid ang gobyerno ng ₱1,000,000. Bilyon-bilyon naman po ang mawawala. Di ba? Dahil etong mga magnanakaw sa gobyerno, lalakas ho lalo ang loob. Mas lalong magnanakaw ho yan. Mas dadami ang mga magnanakaw. Di ba? Pero kapag natuloy yan, tapos napatunayan, at may karampatang parusa, yari ho. Kakabahan na yung mga gustong mga magnakaw sa gobyerno o sa kaban ng bayan. Maaaring maubos. Diba? Sabi ni Fermin de Guzman, mas delikado kung hindi matuloy ang impeachment kasi baka maging presidente nga si Sara Mau, di lalong lalaki ang makukulimbat at walang makapagtatanong paano nagastos. Correct. Ito yung sabi sa kanya ni Paulo Ortega, mga bossing. Siguro kailangan niya ng cost-benefits analysis, no? She can't be throwing around statement like that. Aralin muna nila maigi. Maganda siguro, aralin muna nila yun. Hindi ganyan po pagka yung mga DDS. Isang batuhan lang ho yan, no? Walang ebidensya, walang pakialam. Bakit? Merong mga DDS na naniniwala sa atin. Pagka sinabi kong ganito, meron ka bang backup dyan? Wala. Okay lang yan. Bakit? Kasi papaniwalaan agad ng mga DDS.
Tingnan nyo yung style ng Vice Presidente. Balikan ho natin yung kay Congresswoman Beatrix Luistro, mga boss. Ano nangyari doon? Sabi kay Congresswoman Beatrix Luistro, mga bossing, may utang daw po ang mga Luistro kay Inday Sara Duterte o doon sa asawa ni Inday Sara Duterte. Nung hinanapan po ng resibo, pakibigay naman po sa amin, no? Yung resibo na nagsasabi na may utang kami sa inyo. O, sumagot pa ba? Hindi na ho, mga kababayan, di ba? Hinayaan na lang nila kasi walang maipapakita na katibayan na may utang talaga. Wala lang. Style ho nila yan, mga bossing. O siguro, eto ay naa-adapt na din po ng spokesperson ng OBP. Basta na lang sabihin mo yan kahit wala kang ebidensya. Importante na sabi mo at merong mga DDS na maniniwala sa iyo. Siguro nasa na. Kailangan aniyang maglabas ng matrix si Castelo kung magkano ang matitipid ng gobyerno sakaling hindi matuloy ang impeachment trial at maipakita sa publiko kung saan galing at pinagbasihan nito sa kanyang pahayag. Pero ako, mga bossing, dalawa lang ang nakikita ko dyan. Pagka hindi natuloy ang impeachment, lalakas ang loob ng mga magnanakaw at gustong magnakaw sa gobyerno, lalo pong lalaki yung nawawalang pondo ng bayan. Kung sakali naman po na ma-impeach, kung sakaling matuloy ang impeachment, kakabahan po yung mga magnanakaw sa gobyerno. Mga bossing. Mapapaisip sila. Di ba? Sabi ni Sir Romy Escalera, brothers, oo nga, sige, makakatipid ba? Baka magalit si Robin. Ang lakas kumain yan sa hearing. Oo nga, no? Kada hearing makikita mo na lang, chumichit siya Subo ng isang pulutan, sasandal, tapos ihimas sa kanyang bigote. Yun na yun. If the Supreme Court says it cannot be heard at this time, then we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and billions of money on the trial that is technically defective from the beginning daw. Totoo ba? Hanggang ngayon hindi nga napapaliwanag ng kampo ninyo Hanggang ngayon nga ang mamamayang Pilipino itinatanong kung saan napunta yung ikinakalta sa kanila, kinsenas katapusan. Tapos sasabihin defective, walang mangyayari. Tsaka akala ko ba pinagmamalaki ng Vice Presidente na handang-handa at ready kayo. Pero bakit ganito yung mga nakikita namin? Tipo bang parang takot na takot kayo? Dismissal ang gusto ninyo. Kung ako, hindi ako papayag na dismiss lang ang makamtan ko. Ang gusto ko, bumalik ang tiwala sa akin ng mamamayang Pilipino. Malinis yung pangalan ko ng 16 na abogado na pinagkukuha ko. Ayaw nyo nun? Mamahal nung mga abogado ninyo. 40 million? Sabi? Acceptance fee? Sa kaso? Hindi ko alam kung isang abogado lang yon or pangkalahatan na yon. Pero tingin ko baka isa lang yun. Diba? Tapos ang makakamit mo doon sa abogado na yon wala napadismiss ko na, Sarah, okay na. Paano? Yung iniisip sa akin ng mamamayang Pilipino, yung magnanakaw ka pa din. Yun ang iniisip sa iyo ng mamamayang Pilipino. Di ba? Kasi hindi naman po naidepensa ang sarili.